Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha ninyo? Sa gitna ho ng anomalya. Kapal ng mukha nyo! Na trilyong piso, magbubuwis ka na naman. At ang iyong katwiran, kalusugan namin. Nanyo! Gusto nyo magtaas na naman ng buwis para may manakaw na naman kayo. Aray ko po. Bato-bato sa langit. Totoo tayo. Oo nga, sabi mo Gusto nga nyo kanina. dagdagan na naman ito para po may nakawin na naman kayo. Hashtag ikulong mandarambong. Ano yung sinasabi mo kanina? Ano alin? Gusto nyo bawasan konsumo ng Pinoy sa sugar, pero ang dapat bawasan ay ang kanilang kupit. May tama ka. Bawasan nyo pagiging addict nyo sa pera. Mabuti pa po yung addict sa droga may rehab. Sa mga addict na tulad ninyo, walang rehab yan. Anak ka ng po! Bawal magmura. Diba? Oo naman. Masakit lang hong pakinggan. So kayo pong gusto magmura, ayan, magmura na kayo ngayon. Anak ka ng po! Tungkol dito po sa mga health facilities nito. Pero bago po ito at ang ating mga importante mga mensahe, ako yung magpapasintabi lang, girl, ha? Kasi kinikilabutan ako dito sa balitang ito eh. Hindi po naman lahat, ha? At ako po humihingi ng pangunawa sa baka po masyadong masakit na salita, no? Kayo ba'y talaga bang sukdulan ng kawalangihaan ninyo? Mawalang galang lang po, ha? Sorry po, hindi naman sa lahat. Kayo ba'y manhid? Kayo ba'y walang pakiramdam? Kayo ba'y insensitive? Nagpapanukala ngayon na naman ang Kongreso. Napatawan po mula 6 hanggang 12%. Kumbaga, dagdagan pa. Yung kasalukuyan pong mataas ng buwis, kakataas lang nito eh. Doon po mga kapatid, sa sinasabi nga na matatamis na inumin natin, okay po naman nga sana. Diba? Pati po itong ating 3-in-1 na kape. Nagtaas na po sila ng buwis dito eh. Gusto ho nilang gawin na mula 20 hanggang 40% yung pong buwis dito. Ang adhikain nila para daw mabawasan yung kumukonsumo ng mga matatamis na inumin. At ilagay daw sa PhilHealth yung pera. Ang ganda po ng inyong press release eh. Diba? Para sa kalusugan ng mga Pilipino. Mawalang galang lang. Ano po? Katataas lang ng buwis nito. Napakinabangan ba namin to? Eh yung PhilHealth nga, sino ba ang nag-aproba para payagan? Para payagan sila Ralph Recto, itong sila DBM guys. May napangandaman. Diba? Sino ba para payagan po ang DOH at PhilHealth Management naghahasain yung halos 90 bilyones na pera natin? Kayo doon sa provision ng GAA, binigyan nyo ng kapangyarihan ang tanggapan ng Presidente. Kaya kinuha nga po kung hindi pinahinto ng Supreme Court, naubos na ho sana yung halos 90 billion, di ba? 89.9 yan, di namin ba kakalimutan yan? Di ba kawalang hihaan na po ito sa atin? Di ba? Hindi ka ba nai-insulto? Ito nga po pinag-uusapan yung ninanakaw ninyo Tapos pagtatas pa kayo ng buwis, para daw sa PhilHealth na naman. Anak ng... Saan kayo humuhugot ang kapal na mukha nyo? Sorry po sa salita pero ito ho coming from the heart. Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha ninyo? Sa gitna ho ng anomalya. Kapal ng mukha nyo! Na trilyong piso, magbubuwis ka na naman. At ang iyong katwiran, kalusugan namin. Nanyo! Anak ka ng po! Sorry po sa mga girls. Ulitin mo, baka ngayon gising na sila Sorry girls sa mga nanggigigil ako masakit pong pakinggan ng salita. Ako po humihingi ng pangunawa sa inyo. Sorry po sa bagay, pag sinabi natin kawalang hiyaan, makapal na po yung mga balat nun, di ba? Bakit? Sa bagay, kung ikaw naman talaga nakakahinga sa ilalim ng tubig, kapal talaga ng balat mo. Buhaya yarn. Kaya mo huminga sa ilalim ng tubig. Kaya ka walang, di ba, kaya walang ang reklamo sa baha. Oo naman. Alam nyo, sandali lang po dito lang po, bago tayo kumambyo dito. Marami po sa atin, yung kape na 3-in-1, nilalagyan na ho ng kanin Pansabaw sa kanin Pantawid sa gutom Tapos bubuwisan niya po ng 40%. Hindi ba? Tapos ang kanilang nagmamahal sa atin, sa ating kalusugan. Langya itong mga taong ito talaga, di ba? Niloloko na naman tayo Di ba? Hello? Gusto nyo magtaas na naman ng buwis para may manakaw na naman kayo. Aray ko po. Bato-bato sa langit. Totoo tayo. Oo nga, sabi mo gusto nga nyong dagdagan na naman ito para po may nakawin na naman kayo.
Hashtag ikulong mandarambong. Ano yung sinasabi mo kanina? Ano, alin? Gusto nyo bawasan konsumo ng Pinoy sa sugar, pero ang dapat bawasan ay ang kanilang kupit. May tama ka. Bawasan nyo pagiging addict nyo sa pera. Mabuti pa po yung addict sa droga may rehab. Sa mga addict na tulad ninyo, walang rehab yan. Anak ka ng po! Ano? Sobrang on point lahat ng sinasabi mo eh. Sobrang on point It's naman really pag- on point. Kuhang-kuha mo ang gigil ng mga Pilipino. Ay, Lahat ng sorry, mga ay- gusto naming sabihin, nasabi mo ng lahat. Ay, sorry po. Ako yung Oo. hihingi ng unawa kay Ma'am Jane, ha? Opo, sa ating mga bossing dito. Pero bawal magmura. Di ba? Oo naman. Masakit lang hong pakinggan. So, kayo pong gusto magmura, ayan, magmura na kayo ngayon. Anak ka ng po! Ay, sorry talaga. Hello, mamaya po, ah. Panginoon Diyos. Sige, ito tuloy lang- mo. Ito lang. O, sige. Ito ho, ah. At 8:41 in the morning. Ito po. So, nabanggit sa hearing nito hong sa lower house, no? 400 out of 600 special health centers. Ang sabi po dito ni ASEC, ano pangalan niya kanina? Domingo. Ang tawag daw po dito ay Super Health Center. Wow! Ang halaga po nito, ha, sa GAA, tatlo ho ito. May 8 million, may 10 million, may 12 million. Ipagpalagay na po natin, inaamin ng DOH na doon sa naipatayo. Ito po ay 2023 na record at COA report ito eh. Doon po sa 600, 400 po mga kapatid ang hindi nagagamit. Nakatenga lang. Ipagpalagay natin, girl, magkano kwentada mo dito? 400 ito. Ipagpalagay na lang po natin na 8 million ang bawat isa. Magkano to? Kung 8 million times 400, 3.2 billion pesos. Nakita po ninyo. Tanong, sino may kagagawan nito? Hindi daw po DOH. Sinasabi, insertion na naman ang karamihan dito. Ngayon lang lumitaw. Sus, eto na. Okay, insertion. So bakit nangyayari na walang tao? Sabi po ng DOH, kasi dapat dito ho, merong memorandum of understanding kung saan po naman mga kapatid, sasabihin po ng DOH, o sige kami magpapatayo ng facility, bibigyan namin kayo ng gamit, malaking bagay ito ha, health center ito eh. Pero yung tatao dyan na health worker sa LGU. Paano naman nangyari na nagpatayo ka kung ikaw yung LGU, magpapatayo ako ng health center tapos hindi ko naman lalagyan ng mga health workers. Ito yung sinasabi nga mismo ni Secretary Solidum kahapon, di ba? Bago ka maglaan ng pera sa proyekto, yung proyekto na pag-aralan. Pag-aralang maigi. So, dito mga kapatid, lumalabas na naman, na supplier-driven. Meaning, basta magpatayo ka dyan, DPWH daw po ang in charge para na naman sila makakickback doon sa kontrata. Ito na naman yun eh. Ito na bulgar na may Diskaya Merong Diskaya. contractor din. Yes, sangkot nga po ang St. Gerard Construction ng mga Diskaya. According po yan kay COA Supervising Auditor for DOH Amir Gamama. Ang unang proyekto, 133 million pesos, Zamboanga Sanitarium Project, na iniwan po. Pero 98% complete naman. Yun nga lang di na tinapos. Yung 22.45 million pesos naman na DOH Satellite Project sa Zamboanga del Norte under St. Gerard Construction, natapos naman po. Pero hindi ginagamit bilang health center. Ito ginagamit po bilang classroom ng Mindanao State University. Yan, diba? So mga kapatid, magkano ang total nito? Itong 133 at saka 22.4. Hindi. Itong Health 400, kung sa 8 million ng isa. 3.2 billion pesos. Kung 400 Okay. times 8 million. DOH budget po ito. Ulitin ko lang ha, hindi DOH Hospital ang heart center. Pero kung pupunta ka ngayon doon para sa iyong pagpapa-opera sa iyong puso, baka ang schedule mo March na next year. Sa kawalan po ng operating room. Pupunta ka sa PGH, pupunta ka sa government hospital para sa MRI. Ang report nga dito ni Ma'am Ruth, di ba? Abril na next year, yung available slot. Sa kawalan po ng equipment, nakita mo tong mga, hindi ba? Nagwawaldas kayo ng pera eh. Kaya gusto kong balikan to, girl, itong naitampok natin. Andiyan ba yung video nito? Ito po mga kapatid, ito yung nakakainis eh. Matagal na po nilang ginagawa ito. Mabuti nga ngayon, nabulgar ito, na sana nga po'y matigil na. Matitigil kung may makikita ho tayo talaga dito, ha? Oo.
Kasi kung wala, ewan ko lang po kung kaya pa ho ninyong tanggapin na wala makukulong ho dito sa kontrobersyang ito. Oo. I-playback mo nga itong mga na ibulgar natin sa ating dokumentaryo. Alam niyo mga kapatid, noong pong 2015, opo, under DOH po ito ha, kayo na mag-isip sino pong sekretary noon. At ang budget secretary dito, naalala ko sila, Butch Abad. Alam niyo ho ba na meron pong pera ang PhilHealth? Para saan? Ang pera po ng PhilHealth mga kapatid ay para doon sa contributions ng mga senior citizen. Ang pera po ng PhilHealth, 10.6 billion. Diyan kinuha yung pera para magpatayo nitong sinasabi na barangay health stations. Yung mga barangay health stations na yan mga kapatid, no, sa phase 1 nito, ang sinasabi po na dami na dapat daw pong ipatayo that time, alright, ay aabot sa 3,200. Sa mga public schools nila ito ikakabit, ilalagay. Bakit? Kasi po, aming nadiskubre, ito yung sample niyang baby girl, aming nadiskubre na ito pong DOH at that time, nagpabid J. Bros, ang construction corporation po na nakakuha nito. Ito po sa mga visuals ha. Puro substandard yan pag pinasok mo sa loob. Alam niyo po ang style na to. Marami po mga kapatid, no, ang pinuntahan nila ng mga barangay na hindi po tumanggap sa proyekto. At isa nga sa mga dahilan kasi sila ay meron ng barangay health center, okay? At ang gusto na lamang nila, improve yun. Dahil po sa umaatras ang maraming barangay, ang ginawa nilang estilo sa mga eskwelahan ilagay. Sa loob? Oo. Kasi nga, unang-una sa barangay din ang pinag-uusapan space. Pero sa mga pinuntahan namin ng mga eskwelahan, wala pong tumatanggap na principal kasi number 1, hindi naman nila hiningi. Dumating. Wow. Opo. Ito po kasi, sinab-contract pa ito ng J-Bros eh. Naabutan namin doon, hindi marunong magtagalog na Chinese na manggagawa. Sa isa pong construction site. Pinuntahan namin to eh. Mga kapatid ito pong phase 1 nila, only 8 out of 270 na mga barangay health station, ang sinasabi na nakumpleto at validated. Yung pong 2017 mga kapatid na sinasabi ay hindi na po natuloy kasi nga sa napakarami na pong reklamo at meron na nadiskubre at naamoy na anomalya dito. So ito pong mga barangay, ito mga school principals, nung ang kinakapanayam, ang concern sa akin, sabi nila, Manong Ted, dumating na lang yan. Ang tanong namin, saan galing yan? Basta ipinapatayo dito sa school nyo. Anong gagawin namin dyan? Barangay health station ito. Kausapin nyo si chairman. Ayaw ng chairman. So, paano yan? Itatayo. Ngayon, pinapipirma kami na acknowledgement receipt. So, ikaw si principal girl, received in good order and condition, barangay health station. Ako tatanggapin yan. Kaninong accountability yan? Sino tatao dyan? Kaya meron dyan nakasarado. Meron dyan mga kapatid na hindi na talaga napakinabangan. Alam nyo kung magkano ang unang release dito? 4.4 billion pesos. Ito yun. So, saan ka naman nakakita, di ba? Na hindi hinihingi, dumarating. Ito yung mga example, Hindi hinihingi, dumarating. Sayang pera. Kumbaga mga kapatid, ito po ay supplier driven. And ang masaklap dito, kasi nga po magpapalitan ng administrasyon, ang release po dito ng SARO, alam niyo kung anong petsa? Sa pagkakatanda ko, December 30 ng 2015. Holiday! Kumbaga, bago po bumalik yung pera papunta dito po sa National Treasury, inihabol pa nila yung release ng SARO. Ganon katalamak ito Nagkaroon dito ng investigasyon, nagkaroon dito na sinasabing kasuhan, pero as usual, ito yung mga sinasabi namin, nagkaroon po ng failure ang mga institusyon. Ito po mga kapatid, sample lamang ito. 2 phase ito Meron pa pong unang, yung pangalawang phase nito, ang total nito mga kapatid ay 5,700 units. 8 billion po ang inilaan para dito. Alam nga namang walang kumita rito, di ba?
Nakita niyo yung pagwawaldas sa pera ng bayan? Plus, meron pang isa. Hindi lang ho namin mahagilap yung visuals nito, Aaron, ha. Ito rin po yun, eh. Kami rin po'y nakadiscover. Ano lang ho ito, pagpunta ho namin sa isa pong pagamutan ng gobyerno, nakita namin may nakaparada na ilang piraso ng bus. Yung brand ng bus ay Jiangxi Jiangling. Sabi namin, ano ito? Anong bus ito? Nung tinignan namin, dental mobile van daw. Nakatingga lang sa isang ospital dito po sa Metro Manila, 3. Nag-usisa na kami. May COA report din. Ang sinasabi mga kapatid, bumili sila ng 429 units ng Jiangxi Jiangling na mga bus na ito para daw sa pangangalaga sa ngipin ng mga taga-barangay. Meron pong sinasabi doon na China-made na facility. Okay, fine. Pero ito ho ang tanong. Mismo that time din, nagtanong kami sa DOH, kila Asek Tayag. Sabi namin, sino recipient niyan? Naghahanap pa daw sila. Hanak ng talaga naman, ha? Bumili ka nang hindi ka sigurado din kung kanino mo ibibigay. Bakit? Unang-una, bibigyan mo yung barangay ng dental mobile van. Ang tanong nila, sino po dentista dyan? Diyos ko po. Ang amount ho na ginasta rito ng bayan sa pagkikwenta po namin at that time is 1.6 billion pesos. FM. Nakita niyong kawalang yan ito? Matatawa ka na lang eh. Nung ginawa namin to ng report, lumabas ulit. Nabubulok na lang ito sa kung saan pong LGU paradahan kasi hindi ginagamit. Una, walang tumatanggap kasi nga received in good order and condition yung accountability na andun sa recipient. Tama? Pangalawa, maintenance. Yung tinanong namin, kapag nasira yan, sinong gagawa niyan? May kasa ba to? Itong Jiangxi Wanging na to? Na bus na to? Ngayon lang kami nakakita nun Jiangxi Jiangling. Yung bus. Wala hong... Pag nasira sa probinsya, papagawa yan. Ito po yung mga patunay, mga kapatid, na pagwawaldas sa pera natin. At taon-taon na lang ito nangyayari. Sa DOH, mga kapatid, insertions na naman po ito. Ayoko nang banggitin pa mga pangalan dito ng mga sangkot dito sa katarantaduhan na to. Diba? Sorry po mga kapatid, pero alam nyo na po yan. At ngayon dito po sa flood control, di ba, pa-imbestiga ka pa. Isa ka rin. Alam niyo yun. Isa ka rin eh. Starring ka lagi din eh. Hindi ba? Dahil yung iba baka hindi alam, mapapanood ba sa YouTube yon? Para kami na lang mismo ulit manonood noon, ma-refresh ang aming memory. Diba? Anyway. Yes, Mr. Chair, maraming salamat for your manifestation. Is that a manifestation? Is that your manifestation? That's a Are you done? protest. Okay. Sorry po napagkakwentahan lang po natin to kasi ngayon po nakailang tawag na kami dito sa bagong APRO chairman ng House. Nagmamadali na naman kayo eh. Naaprobahan tong budget eh. True. Hindi. Ano ba meron? Kailan ba gagamitin to? Enero a Primero next year. Kung hindi maaprobahan yan, hihinto ba ang takbo ng buhay natin? Hindi po. Hindi pa nga ubos yung pera eh. Diba? So pwede pa po yung mga kapatid, pwede pa po yan. Magtuloy-tuloy lang itong kasalukuyang budget kasi nga yung pera nandidiyan pa. As a matter of fact, di ba 2 taon na pinag-uusapan nila dito na gastusin? Ba't ka magmamadali? Tuloy ang iniisip ko, kasi sa proponents na naman. Hindi ba? Sa mga proponents kasi napagalaman natin sa NEP pa lang, sa BICAM pa lang, paglabas ng GAA, nakukumpleto na yung kickback pa more ng proponent, di ba? Lang nga itong mga taong ito, kakapal talaga ng mukha eh. Magkano Korean? Sukdulan na po kapal ng mukha ng mga to eh. Wala na pakiramdam sa gitna ngayon ng ating iskandalong ito. Hindi ba? Ay nako. Ikulong! Mandarambong! FM. Nako, nasa YouTube daw ba yon yung ginawa ng expose noon nila Manong Ted? Hahanapin namin Anong title? Oo, para mapanood daw. Oo, itong mga pinag-uusapan na noong pa man ay
Hindi ghost clinics kasi meron naman eh. Hindi lang kailangan, pero binibigyan ng pondo. Tapos makikita po natin sa mga different hospitals po natin, sa mga pampublikong ospital, makikita po natin yung mga nakapila, yung iba natutulog na sa labas mismo ng ospital para lamang po mabigyan ng gamot o kaya ay maipagamot yung kanila pong mga sakit. And malalaman natin ngayon na may mga ganitong klase pa rin ng insidente hanggang sa ngayon. Ay mga kapatid, hindi pa tayo tapos sa init ng ulo po natin at sa galit natin kasi Sorry baka po, akala nila, Sorry baka po. akala kasi nila dahil tayo'y nakasentro din ngayon sa pagtulong sa mga kapatid natin na nilindol po sa Cebu, akala nung ilan, makakalimutan na nila yung issue ng flood control, kupitan at 50 million pesos sa loob ng maleta. Baka akala nila nakalimutan na natin eh. Kaya lang araw-araw may lumalabas sa bagong ghost na naman. Hindi man ghost projects, pero mga proyekto na tila bagang bakit di pala kailangan. Pasensya na po sa mga masasakit na salita. But you are provoking us eh. Kayo po, di ba? Kayo na po ang nag-uudyok sa taong bayan na magmumura. Okay, sandali lang po para humapahupa tayo dito. Pakinggan na natin si Brad Jeff kasi po handang-handa na po kami. Whether ready or not sa ating visuals, ihahandog natin po ang ating think about it para humaintindihan ninyo ang pinagmumulan po ng lahat ng ito. Okay, salamat po na marami. Thank you po kay kaibigang Jarius Bondok. Good morning, Kuya Jarius.